Hindi lahat na nawawalang tao agad hinahanap ng buong bansa. Pero may mga kaso na kapag narinig mo pa lang ang detalye, alam mong may mali. At isa sa mga kasong iyon, ang pagkawala ni Ruby Rose Barameda. Noong mga unang araw ng pagkawala niya, hindi pa alam ng publiko na hahantong ito sa isa sa pinakabrutal at pinaka-kontrobersyal na krimen sa Pilipinas. Dahil sa simula, isa lang siyang babae na hindi na umuwi. Pero habang tumatagal, mas maraming tanong ang lumilitaw at bawat sagot parang lalo lang nagpapadilim sa kaso. Si Ruby Rose Barameda ay hindi celebrity, hindi politiko, hindi rin sikat na personalidad, pero ang pangalan niya uugong sa buong bansa, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung paano siya nawala. Ayon sa mga ulat, may problema noon sa relasyon niya sa kanyang estranged husband. May usapin ng hiwalayan, may tensyon, at ayon sa ilang source, may alitan din kaugnay sa custody ng anak. At dito nagsimula ang unang malaking tanong. May kinalaman pa ang personal conflict sa pagkawala niya? Sa mga ganitong kaso, madalas dito unang tumitingin ang investigation. Mga taong malapit sa biktima, mga taong may posibleng motibo, mga taong may dahilan para magalit. Pero noong una, walang malinaw na lead, walang witness na direktang makikita, walang bangkay, walang crime scene. At iyon ang dahilan kung bakit mas lalo naging komplikado ang lahat. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting kumakalat ang balita. May nawawalang babae. Pero habang tumatagal, nagiging mas kakaiba ang kaso. Dahil ayon sa ilang malalapit sa kanya, parang imposibleng basta na lang mawala si Ruby Rose nang walang pasabi. Hindi raw siya tipong basta aalis. Hindi raw siya basta mawawala nang walang kontak. At dito nagsimula mabuo ang kutob ng marami. May nangyaring masama. Pero sa batas, hindi sapat ang kutob. Kailangan ng ebidensya. At iyon ang problemang kinaharap ng mga investigator. Sa mga unang buwan na pagkawala niya, parang malamig ang kaso. Walang major breakthrough. Walang malinaw na direksyon. At habang lumilipas ang panahon, may mga taong nagsisimulan mawalan ng pag-asa. Pero hindi natigil ang pamilya. Patuloy sila naghahanap. Patuloy sila nagtatanong. At habang tumatagal, mas nagiging mabigat ang pakaramdam. Para may pilit itinatago. Dito nagsimula pumasok ang isa sa mga pinaka-pinag-usapang bahagi ng kaso. Bakit para napakahirap hanapin ang katotohanan? May mga nagsimula nagtanong. May mga taong pinoprotektahan ba? May impluwensya bang involved? O sadyang mahirap lang talaga lutasin ang kaso? At habang lumalalim ang misteryo, mas maraming teorya ang lumilitaw. Pero wala makakapaghandang lahat sa kung ano ang matutuklasan pagkalipas ng mahigit 2 taon. Dahil ang kasong ito, hindi matatandaan dahil lang sa pagkawala, kundi dahil sa paraan kung paano natagpuan ang katotohanan. At sa susunod na bahagi, doon magsisimula ang nakakakilabot na revelasyon. Isang steel drum, semento, at isang discovery na gugulantang sa buong Pilipinas. Mahigit 2 taon. Ganon katagal na wala si Ruby Rose Barameda. 2 taon ng tanong, 2 taon ng paghahanap, 2 taon ng paghihintay ng pamilya. At habang tumatagal, mas maraming tao ang natatakot na baka hindi na talaga siya matagpuan. Pero wala nakahanda sa kung paano matatapos ang misteryo. Isang araw, may natagpo ang steel drum sa dagat. Sa una, parang ordinaryong debris lang. Isa sa maraming basurang lumulutang sa tubig. Pero may kakaiba, mabigat, sobrang bigat. Nang buksan ito, doon nagsimulang umugong ang bansa. Sa loob ng drum, semento, at sa loob ng sementong iyon, may bangkay.
Hindi agad malinaw kung sino, pero habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting natukoy ang pagkakakilanlan, at doon tumama ang pinakamabigat na balita. Ang bangkay ay si Ruby Rose Barameda. Biglang sumabog ang media, telebisyon, radyo, dyaryo, lahat iyon iisa ang tanong, sino ang kayang gumawa nito? Dahil hindi simpleng pagpatay ang iniisip ng publiko. Ang paraan pala ng pagtatago sa katawan, sapat para paniwalaan ng maraming na planado ang lahat. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking kontrobersya ng kaso. Maraming Pilipino ang naniniwalang hindi ito kayang gawin ng isang tao lang. Isipin mo, steel drum, semento, pagtatago ng katawan, pagdadala nito, pagtapon sa dagat. Para sa marami, mukhang organisado, mukhang pinag-isipan, at posibleng may tulong ng ibang tao. Pero sa kabila nito, marami pa ring kulang. Wala pa ring malinaw na buong larawan. At habang mas lumilalim ang kaso, mas dumadami ang tanong. Isa sa pinag-usapang detalye noon, gaano katagal nang patay si Ruby Rose bago siya natagpuan. Dahil sa kondisyon ng katawan, naging komplikado ang forensic examination. At dito pumapasok ang problema na madalas mangyari sa mga delayed discovery cases. Habang tumatagal, mas nawawala ang physical evidence. Mas humihina ang forensic certainty. Mas nagiging mahirap patunayan ang eksaktong nangyari. At dahil dito, naging sentro ang testimonya, mga kwento, mga salaysay, mga witness, hindi lang physical evidence, pero kasabay ng paglabas ng detalye, lalo ring uminit ang usapan sa publiko. Dahil habang pinapanood ng tao ang balita, may pakiramdam ang marami na may mas malaki pang kwento sa likod nito. May mga nagsimulang magtanong, may mastermind ba? May mga taong hindi pa natatawid? May mga detalye bang hindi nilalabas? At dito papasok ang pinaka-importanting tao sa kaso, ang state witness. Dahil ayon sa kanya, alam niya umano ang nangyari, at ang kanyang testimonya ang magiging pundasyon ng malaking bahagi ng kaso. Pero habang tumatagal, ang witness din na ito ang magiging sentro ng isa sa pinakamalaking debate. Dahil para sa iba, siya ang susi sa katotohanan. Pero para sa iba, siya rin ang dahilan kung bakit naging controversial ang buong kaso. Pagkatapos matuklasan ang bangkay ni Ruby Rose Barameda, biglang bumilis ang takbo ng kaso. Hindi na ito simpleng missing person case. Isa na ito national headline. At habang mas lumalakas ang pressure sa mga otoridad, kailangan na nila ng breakthrough. At doon pumasok ang pinaka-importanting bahagi ng kaso, ang state witness. Sa maraming criminal cases, ang state witness ang madalas maging susi. Ito yung taong dating konektado sa mga suspect, pero handang magsalita kapalit ng proteksyon o immunity. At sa kasong ito, may lumutang witness na nagsabing may alam siya sa pagkawala at pagkamatay ni Ruby Rose. Na lumabas ang testimonya niya, parang bigla nagkaroon ng direksyon ang kaso. May mga pangalan na, may mga detalye, may kwento kung paano umano isinagawa ang krimen. At para sa publiko noon, parang malapit na ang hustisya. Pero kasabay ng pag-usad ng kaso, may isa ring bagay na unti-unting lumalaki. Duda. Dahil habang pinapakinggan ng iba ang witness, may mga nagsisimula rin magtanong, totoo ba lahat ang sinasabi niya? May sarili ba siyang motibo? May kapalit ba ang testimonya niya? At gaano kalakas ang kaso kung wala siya? At dito, naging komplikado ang lahat. Dahil sa totoo lang, maraming high-profile cases ang nakasalalay sa testimonya ng iisang tao. Kapag naniwala ang korte sa witness, malakas ang kaso. Pero kapag nagkaroon ng inconsistency, pwedeng gumuho ang lahat. Habang tumatagal ang paglilitis, isa-isang lumalabas ang mga argumento ng magkabilang panig. Ayon sa prosecution, malinaw ang kwento. May conspiracy, may planong pagpatay,
At may mga taong korektong sangkot. Para sa kanila, ang witness ang nagdudugtong sa mga nawawalang piraso. Pero para naman sa depensa, hindi sapat. Dito nagsimula ang isa sa pinakamainit na debate ng kaso. Ayon sa depensa, masyadong nakaasa ang kaso sa testimony ng witness at dahil dito, question nila ang credibility nito. May mga inconsistencies daw. May mga detalye umanong nagbago. May mga bahagi ng kwento na hindi raw suportado ng physical evidence. At dito nahati ang publiko. May mga nagsasabing, may bangkay na, may witness na, malinaw na yan. Pero may iba ring nagsasabing, paano kung may kulang? Paano kung hindi sapat ang ebidensya? Paano kung may mga bagay na hindi nasilip? At habang tumatagal ang kaso, mas nagiging emosyonal ang reaksyon ng publiko. Dahil hindi lang ito tungkol sa batas. Tungkol ito sa brutal na pagkamatay ng isang babae. At para sa marami, kahit anong legal technicality, hindi sapat para mapawi ang galit. Pero para sa korte, iba ang basehan, hindi emotion, hindi public opinion, kundi evidence beyond reasonable doubt. At dito nagsimulang mapuo ang pinakamalaking kontrobersya ng buong kaso. Sapat pa talaga ang ebidensya para makahatol? Habang lumalalim ang trial, may mga legal observers at commentators na nagsimulang magsuri sa proseso. May ilan na nagsabing malakas ang circumstantial evidence, pero may ilan ding nagsabing mahina ang direct forensic connection. At dito pumapasok ang isa pang malaking tanong, nasaan ang ibang ebidensya? Dahil sa mga ganitong kaso, madalas umaasa ang publiko sa DNA, forensics, physical proof. Pero kapag matagal bago natagpuan ng katawan, maraming ebidensya ang nawawala. At iyon ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kasong ito. Habang tumatagal, hindi na lang, who killed Ruby Rose ang tanong? Nag-iba na. Naging, may sapat bang katotohanan para humatol? At paano kung may mga bagay na hindi na talagang malalaman? Habang tumatagal ang paglilitis, mas lalo naghihintay ang publiko. Taon na ang lumipas. At para sa marami, iisa na lang ang gusto nilang marinig. May mananagot ba? Hindi na simpleng balita ang kaso. Naging usapan ito sa mga bahay, karinderya, opisina, at social media. Halos lahat may opinyon. At habang tumatagal, mas lalo naghahati ang pananaw ng tao. May mga kumbinsedong malinaw na kung sino ang may sala. Pero may iba rin nagsasabing hindi sapat ang ebidensya. At dito naging mabigat ang lahat. Dahil sa mga kasong mataas ang emosyon, madalas may banggaan sa pagitan ng public emotions at legal standards. Sa publiko minsan sapat na ang kutob, sapat na ang testimonya, sapat na ang paharamdam na alam na natin ang totoo. Pero sa korte, iba. Kailangan ng matibay na ebidensya. Kailangan mapatunayan beyond reasonable doubt at doon umiikot ang buong laban. Nang lumabas ang mga desisyon sa kaso, maraming Pilipino ang nabigla. Dahil para sa ilan, para hindi yun ang inaasahan nila. At doon lalong sumabog ang kontrobersya. May mga nagsasabing, paano nangyari yun? May bangkay na. May witness na. Dahil parang kulang pa rin. Pero ayon sa ilang legal experts, hindi sapat na may suspetsa lang. Hindi sapat na malakas ang kutob ng publiko. Kailangan pa rin ang direktang pagdudugtong ng ebidensya at iyon ang sentro ng debate. Habang tumatagal, mas dumadami pa ang teorya online. May mga nagsisimulang maniwalang may mga taong hindi nadawit. May mga detalyeng hindi na ilabas at may koneksyon na hindi naungkat. Walang matibay na ebidensya para patunayan ito. Pero dahil sa dami ng tanong, hindi nawawala ang speculation. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kapag binabanggit
Ang Ruby Rose Barameda case. Hindi lang brutal crime ang naalala ng tao, kundi isang kaso na para sa marami, para may kulang pa rin. At iyon ang nakakatakot sa mga ganitong kwento. Hindi dahil may multo, hindi dahil may supernatural, kundi dahil totoong nangyari. Isang totoong tao ang nawala. Isang totoong bangkay ang natagpuan sa loob ng semento. At isang totoong pamilya ang naiwan na naghahanap ng kasagutan. At minsan, iyon ang mas mahirap tanggapin, na kahit gaano kahaba ang investigasyon, kahit gaano karaming taon ang lumipas, may mga kasong hindi kailanman magiging sarado sa isip ng publiko. Dahil minsan, kahit may desisyon na ang korte, may mga tanong pa ring hindi namamatay. At hanggang ngayon, kapag binabanggit ang pangalan ni Ruby Rose Barameda, bumabalik ang paharehong tanong, o ba talaga ang buong katotohanan? At baka, iyon ang parte ng kasong ito na hindi na kailanman masasagot ng buo.